Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa PBB 2024 o ito pong ating performance-based bonus. Ayan. So, marami po kasi nagtatanong mga kamaestro sa mga post po natin sa social media, sa YouTube, sa Facebook. Ayan, paano daw ba magiging eligible or qualify ang isang individual para po dito sa PBB 2024? Ito may kaugnayan pa rin po doon sa naging pahayag po ng Department of Budget and Management sa pamamagitan po ng Memorandum Circular na kung saan ang government employees po ay makatanggap pa rin ng PBB 2024 ngayong taon. Ayan, at ito po ay pinatunayan din at kinumpirma ng Malacanang sa pangunguna po ni Yusek Claire Castro sa isang press release or sa isang press con na kung saan inihayag po niya na makakatanggap nga po ng PBB ngayong taon mismo ang mga qualified government agencies and qualified individuals. Ayan, at sabi niya nga po ay maaaring mas mapaaga pa ngayong taon. Ayan, so sabi nga natin sana po ay magkatotoo yung naging pahayag po ng Malacanang sapagkat alam naman po natin maraming madidisappoint na naman dyan, maraming maiinis kapag hindi po natuloy yan at baka malate pa, baka umabot pa ng next year. Abay sana wag naman sana po, kasi sila na po mismo nagsabi na ibibigay daw po ito ng mas maaga po ngayong taon. Ayan, so ang tanong naman dyan ng mga kamaestro natin ay paano daw ba magiging eligible ang isang individual para sa PBB 2024? Ayan, automatic ba? Of course, kailangan mo na po maging eligible ng inyong government or ng iyong agency. Ayan, kung saan po kayo nabibilang. For example, kayo po ay nasa DepEd, kayo po ay nasa Department of Agriculture, kayo ay nasa Department of Science and Technology. Ayan, kailangan po ay maging eligible muna ang inyong agency bago po kayo magiging eligible. Ayan, pero hindi pa rin po automatic kapag naging eligible ang agency, kailangan po ay may mga requirements pa rin pong dapat maabot po ang bawat isa sa atin para po tayo ay maging eligible naman as an individual. So yan po yung pag-uusapan natin dito sa video ngayon mga kamaestro. Ayan, natagpuan po yan sa Section 7, ayan, sa eligibility of delivery units and individuals. So dito po tayo mag-focus mga kamaestro sa individual. So assume po natin, ayan, i-assume lang muna natin mga kamaestro, so mga assuming muna tayo ngayon. Ayan, kasi wala pa namang nakakasiguro kung sino ba talaga ang qualify na or eligible na mga agency. So, magiging assumera muna po tayo ngayong araw. Kunyari po tayo po ay eligible na ang ating agency. So, ito naman po yung qualification naman as an individual. So, 7.7, ayan, personnel in detail to another agency for 6 months or more shall be included in the recipient agency that rated her performance. The payment of the PBB shall come from the mother agency. Ito po yung may mga pagkakataon na nililipat po ang isang individual sa isang agency for a special role, special task, ayan, na kailangan pong gampanan. Ayan, kung ikaw po ay temporarily na ilipat ng 6 months or more, mga kamaestro, ayan, kayo po ay kasama doon sa agency na siyang nag-rate sa inyo ng iyong performance kung saan ka po nagkaroon ng IPCRF. Ayan, pero ang inyong pong PBB ay manggagaling po doon sa mother agency mo pa rin. Ayan, so kung magkano po ang PBB ng iyong mother agency, yun po yung matatanggap po ninyo. For example, from CHED, then nilipat ka temporarily sa DepEd. So, ang mag-rate po sa inyo ay ang DepEd. Ayan, doon po yung manggagaling ang inyong IPCRF, pero po ang inyong pong PBB ay manggagaling po doon sa mother agency po ninyo na CHED. Ayan. Next, 7.8. Personnel who transferred from one government agency to another agency shall be included by the agency where they serve the longest. If the employees serve, ayan, in each agency for equal number of months, they will be included in the recipient agency. For example, ito po ay permanent ka nang nilipat. Ayan, ibig sabihin, yung sa una kasi temporary lang, ito po ay permanent ka nang nilipat. For example, from CHED, nilipat ka ng DepEd, ayan, kung saan po yung may pinakamahaba na service rendered ay doon po manggagaling po ang inyong performance-based bonus. Ayan. Ayan. For example, from CHED ulit, nilipat ka ng DepEd. Sa CHED po ay naka 7 months ka. Sa DepEd naman, kung saan ka ngayon employed, ay naka 5 months ka lang. So, manggagaling po ang iyong PBB doon sa CHED sapagkat yun po yung
may pinakamahaba ka po na service rendered. Ano? So, sa CHED ka po makukuha ng iyong PBB. Ngayon, kung pareho naman daw, equal number of months, for example, 6 months ka sa DepEd, 6 months ka sa CHED, sa CHED ka ngayon, or sa DepEd ka ngayon kukuha ng iyong PBB kasi doon ka po recently employed. Ayan, yun po yung recipient agency po ninyo. Ayan, so kung magkano po yung PBB ng DepEd, yun po yung makukuha po ninyo. Ano po mga kamaestro? Next, 7.9, officials and employees who transferred from or to another agencies that do not participate in the 2024 PBB implementation shall be rated by the agency where they serve the longest in 2024. Ito naman po, yung isang agency po ay hindi kasama, no? Hindi siya eligible sa PBB 2024. Ayan, kung saan ka po nag-serve ng matagal noong 2024, doon ka po ngayon kukuha ng PBB, pero yun po ay prorated basis. Ayan. Next, 7.10, an official or employee who has rendered a minimum of 9 months of service during the fiscal year and with at least very satisfactory rating may be eligible for the full grant of the PBB. Ayan. So, tandaan po natin, kailangan po ay naka 9 months po kayo pataas na serbisyo noong 2024 para po makakuha po kayo ng buong PBB. Pag 9 months and below, dadaan po kayo sa prorated na PBB. Ayan. And then, of course, ang inyong pong performance rating, kailangan po ay very satisfactory. Kung kayo po ay satisfactory, automatic po yon, hindi po kayo eligible sa PBB 2024. Now, ito po yung pag-usapan po natin, yung prorated basis. Ayan. Nandito po yan sa 7.11. An official or employee who rendered less than 9 months but minimum of 3 months of government service and with at least a very satisfactory rating shall be eligible for the grant of the PBB on a pro rata basis corresponding for the actual length of service rendered as follows. Ayan po, yung pro rata basis po natin mga kamaestro. Kung ikaw po ay nakapag-serve ng 8 months but less than 9 months, 90%. 7 months but less than 8 months, 80%. 6 months but less than 7 months, 70%. 5 months but less than 6 months, 60%, 4 months but less than 5 months, 50%, and 3 months but less than 4 months, 40%. Ayan, so dapat alam niyo po ito mga kamaestro, no? For example, yung mga nagli-leave, yung mga nag-retire, yung mga newly hired, kayo po yung affected po dito sa pro rata basis na ito mga kamaestro. So automatic po yon kapag 3 months and below, ang service rendered mo noong 2024, wala po kayong makukuhang PBB 2024. Ayan, ito po. Ayan. Andiyan po yung mga reasons for an employee who may not meet the 9 months actual government service requirement to be considered for PBB on a pro rata or a prorated basis. Ito po yung mga dahilan. Ano po? Being a newly hired employee. Ayan, for example, na-hire ka noong September 2024. Ayan, so na-hire ka noong September 2024. So, nakaroon ka po ng September, October, November, December. So, pasok ka. Ano? Kasi kayo po ay umabot ng 4 months. Ayan, kung na-hire ka ng September 1 hanggang September 30, pasok po kayo doon sa PBB 2024. Pero kung kayo po ay na-hire ng October 1, 2024 hanggang December 2024, ay hindi na po kayo qualified for the fiscal year 2024 performance-based bonus kasi hindi nyo po na-meet yung 3 months or more na service. Ayan, so yun po yung mga kamaestro. Sa mga newly hired, yung mga newly hired noong 2024, tandaan po natin, kayo dapat ay na-hire ng September. Ayan, September, October, September, August, July, pataas. Pero kung kayo po ay na-hire ng October, November, December, ay wala po kayo manatanggap na PBB. Ayan, retirement and resignation. Ayan, halos magkapareho po kasi yan. So, retirement and resignation. Kung kayo po ay nag-retire, ayan, or nag-resign ng January, February, March, ay wala po kayo manatanggap na PBB sapagkat hindi po kayo nakaabot ng 3 months or more. Ayan, so tandaan po natin, yung mga nag-retire po dyan or mga nag-resign noong January, February, March 2024, hindi po kayo makakatanggap ng PBB, mga kamaestro, kasi inaabot lamang po kayo ng 3 months or less noong fiscal year 2024. Ayan, pero kung kayo po ay nag-resign or nag-retire ng April 1 onwards, ayan, April 1 onwards, pasok po kayo sa PBB 2024 sapagkat naka 3 months or more po kayo ng service noong 2024. Ayan, yan po yung malinaw mga kamaestro. Then, ito po, any interruption in the continuity of service that is not a result of a disciplinary action. So kung in any circumstance kayo po ay nawala sa service, nag-leave or kung ano pa man, ayan, basta hindi po disciplinary action yung reason, kayo po ay pasok pa rin sa prorated basis po ng PBB. Next, rehabilitation leave. We also have maternity leave and paternity leave.
special leave benefits for women, special emergency leave, vacation or sick leave with or without pay, scholarship leave, and sabbatical leave or any kinds of leave. Ayan. Pasok po kayo sa prorated basis as long as kayo po ay nakapag-render ng service ng 3 months or more. Ayan. So, kukumpitin nyo po yan. 3 months or more po dapat yung total ng iyong service rendered noong 2024. Ayan. Next. 7.12. An employee who is on vacation or sick leave with or without pay for the entire year is not eligible for the grant of the PBB. So, automatic po yun. Kung kayo po ay naka-leave ng buong fiscal year 2024, January to December, you are not eligible for the PBB 2024. Kahit yan po ay with or without pay. Ayan. Next, 7.13. Personnel found guilty of administrative or criminal cases by final judgment in fiscal year 2024 shall not be entitled to the PBB. However, if the penalty meted out is only a reprimand, such penalty shall not cause disqualification to the PBB. Ayan. So, malinaw po yan mga kamaestro. Kung kayo po ay nahatulan ng final judgment, ibig sabihin, you are found guilty for any administrative or criminal case noong January to December 2024, you are not eligible for the PBB 2024. Next, 7.14. Officials and employees who failed to submit the 2023 SALN as prescribed in the rules provided under CSC MC number 3 series 2015 or those who are responsible for the non-compliance with the establishment and conduct of the review and compliance procedure of SALN shall not be entitled of the fiscal year 2024 PBB. Kaya dapat po ay na-accomplish po natin yung SALN sapagkat wala po kayong SALN in the next fiscal year, wala po kayong matatanggap na PBB 2024. Katulad po ng case po dito, hindi po kayo nakapag-accomplish ng SALN for fiscal year 2023, wala po kayong matatanggap na PBB for 2024. Ayan, kaya importante po, napakahalaga po ng SALN, kaya pag pinapagawa po tayo mga kamaestro ng ating mga AO, ng ating mga school head, dapat po ay nagko-comply po tayo for the submission and accomplishment of our SALN o yung ating pong Statement of Assets and Liabilities Network. Alright? Kung may mga katanungan pa kayo mga kamaestro tungkol dito sa PBB 2024, you are free to comment down below at try po natin sagutin kapag alam po natin ang kasagutan. Alright, so dito natatapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa PBB 2024 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!